Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Good evening, everyone. Alam nyo, ang daming nangyayari ngayon sa Senado at saka House of Representatives. Yung ginawa ng spelling ng thieves ay hindi representative siya. Yung thieves niya ay magnanakaw, thieves. Thives. Grabe naman kaya ko itong mga to. Tapos lahat ng nakikita kong mga memes, puro mga buhaya. Galing talaga ng mga gumagawa ng AI. Manong dapat ay gamitin na lang nila para kay Lord, ano, yung kanilang talento. Ginagamit pala para sa pang-aasar ng mga politiko. So yun, marami na frozen account, mga opisyales na nagdi-deny, pero sa tingin nila, ay may kasalanan talaga, kaya yun, free-nosen yung mga account. Uh, Special mention dyan, yung kapatid natin, si Pastor Joel Villanueva. Pray talaga natin hindi siya nakasama, no? Pray natin hindi siya nakasama. So welcome sa ating Wednesday Word. Merong kasabihan na your testimony is the start, yung pinakaumpisa of your great encounter with God. Doon. Sabi niya, ang iyong patotoo ang pinakamalaking enkwentro mo sa Panginoon Diyos. Your testimony is the start, yung pinakaumpisa ng iyong great testimony with God. Kailan niyo ba nakilala si Lord? Ano ba ang natatandaan niyo nung kayo ay high school marahil, college ka marahil, nagtatrabaho ka marahil, nung makilala mo si Lord? Kumusta ba ang iyong encounter na yan kay Lord? Kasi ang pag-uusapan natin ngayong gabi, kasi alam nyo, isa sa mga dahilan kaya tayo merong Wednesday Word, because we are going to pray. We will be discussing about prayer. Pero kumisan, walang gana ang pananalangin kapag nakalimutan mo yung enkwentro mo sa Panginoon. Kaya tonight, we will be reminding everyone kung ano nangyari sa iyo noong enkwentro mo ang Diyos at anong dapat mong gawin ngayon. So dito sa banal na kasulatan, babasahin natin sa Lucas chapter 19. So if you have your Bibles with you, samahan niyo ako sa Luke chapter 19. Na-encounter niya si Lord at kung natatandaan niyo yung kwento, nung pagdating sa bahay nila, tumayo siya, sabi niya, Lord, mahigit ng kalahati ng aking ari-arian, isasoli ko sa iyo. Ipamimigay ko sa mga mahihirap. At kung may nadaya man ako sino man, ay isosoli ko ng 4 na ibayo. Isipin mo, 4 na ibayo niya isosoli. At pagkatapos, ang sabi ng Bible, ay nag, nagpatuloy pag-uusap nila, and then the Lord said, anak ka nga ni Abraham. Kaya yung kaligtasan nakarating din sa iyo. So ngayon dito, yung enkwentro nila, ano ba ang uh, ipinaparating sa atin? Kapag na-enkwentro mo si Lord sa buhay mo, what does it really mean? Kaya lang yung iba, parang hindi nila na-enkwentro si Lord. Yung iba parang hindi nila kilala si Lord. Yung iba, yung buhay nila parang wala silang Lord. Pero dito, pag-usapan nga natin ay ano ba ang nangyari? Nung ikaw ay maka-enkwentro sa Panginoon, na-enkwentro mo siya, what really happened to your life? So ang pag-uusapan natin dito ay Encounter the Master. Yun ang ating theme tonight, Encounter the Master. So if you have your Bibles with you, samahan niyo ako. Samahan niyo ako sa Luke chapter 19 at ito yung sabi ng Bible. Verse 1, a man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. Gusto niya makita si Lord, kaya nga napakatandak niya, hindi niya ito maipagpatuloy sa pagtingin sapagkat ang liit niya. Kaya gumawa siya ng paraan, nagpatiuna siya sa puno si Kumoro, nakita niya dadaan doon si Lord, at doon siya umakyat sa puno na yon. Sabi dito ng Bible, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately, I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. Nakituloy siya sa bahay ng isang makasalanan.
All the people saw this and began to mutter. Sabi nila, he has gone to the guest of a sinner. Grabe ito si Lord na to. Akala ko ba ito ay Diyos? Bakit siya nakikituloy sa mga makasalanan? So sabi dito ng Bible, all the people saw this and began to mutter. Parang hindi nila tanggap yon. Pero si Lord, tanggap niya kung anong buhay meron. Itong si Zaccheo, at kaya nga sila ay nagkatagpo. Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Pagkatapos, Jesus said to him, today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. Ibig sabihin, anak din na Abraham, itong si Zacchaeus. Ngayon, bakit kaya ipinakita ng Biblia ang ganitong enkwentro ng tao sa Diyos? Ano ang kanya pinaparating? Sa katunayan, marami kang aral na makukuha dito. Bakit si Jesus ay mayroong mga actions dito na hindi mo makikita kung minsan sa mga born again. Katulad halimbawa na pakituloy sa mga makasalanan. Tayo nga hindi nga makasalanan. Sa tingin niyo ba, pag nakita niyo si Alcantara, sasabay kayo sa paglakad sa kanya? Nakita niyo kumakain sa kantin si Bryce, tatabi kayo sa kanya? Malabo eh. Kasi ayaw mong matag na ikaw ay taga PPWH at ikaw ay kasama sa mga ginagawa ng kalokohan sa flood control. Ito yung gusto kong pansinin ninyo na ano ang effect nito sa isang Kristiyano na naka-encounter na sa Panginoon, ano dapat ang buhay na meron siya. So manalangin muna tayo sandali. Tayo lahat ay yumuko. Tayo manalangin. Lord, thank you for tonight. Salamat Lord for your word. Ay pag-uusapan, manguna po kayo. Tinataas namin ay yung pangalan Lord. Pag-ministeryo kayo sa amin. Kausapin niyo kami Panginoon. Mangusap kayo sa amin. At higit sa lahat Lord, kayo Panginoon ay magpakahayag sa bawat buhay namin. Kung gaano nga ba kahalaga yung encounter namin sa iyo at ano dapat yung buhay na meron kami habang naglalakad kami sa aming buhay pananampalataya dito sa lupa. Lord, thank you po. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang usapin dito ay yung, sabi ng Bible, habang dumadaan sa lugar ng Jericho, ang ating Panginoong Jesus, nadaanan niya itong si Zaccheo. At ang paliwanag ng Bible, meron siyang physical handicap. Ang kanyang physical handicap, he was short. Dahil doon, hindi niya makita si Lord. Dahil doon, gumawa siya ng paraan upang makita niya si Lord. At yung ay umakyat siya sa puno na si Komoro na kung saan ay nagpatiun na siya para pag dumaan si Lord doon, andun na siya. At isa pa, hindi pa yung spiritual handicap. Ang spiritual handicap niya ay yung siya ay makasalanan. Ang tingin ng mga tao siya makasalanan, pero ang tawag ni Lord sa kanya, anak ni Abraham. Mapapansin nyo, yung opinion ng tao ay hindi ganun kaimportante. Ang pinag-usapan, ang katatayuan natin sa Panginoon. So dito ay ang kanyang katatayuan sa Panginoon. Siya ay anak ni Abraham na nangangailangan din ng kaligtasan, pero ang dating nito sa ibang mga makasalanan ay siya isang makasalanan din. So ipag-usapan natin, ano yung mga nangyayari kapag na-encuentro mo si Lord? Una-una na makikita natin dito, yung tinatawag nating change of heart. Yan. Nagkaroon ng pagbabago ng kalalagayan ng puso. Then sabi niya, look Lord. Nadulo sila sa bahay. Pumunta na si Jesus, look Lord. Sabi niya, kung meron man akong dadayang sino man, o sa anumang bagay, Lord, isosoli ko ng, sabi niya, ibibigay ko yung mahigit kalahati ng aking ari-arian. Sabi niya. At ang sabi pa ng Bible dito ay ang gagawin niya, yung kalahati na yun na kanyang ari-arian, hindi na siya mag-iisip ng ano pa man, basta ibibigay niya yung kalahati na kanya ari-arian. Ngayon, tingnan niyo mabuti to, no? Change of heart. Yung he was bothered. He was bothered of the people na nagawa niya ng mali. Ibig sabihin yung mga taong nagawa niya ng mali, nung ngayong Christian na siya, naaalala niya
at ngayon gusto niya bumawi. Kumusta ka? Sino-sino mga tao ang ginulangan mo? Sino-sino mga tao ang ginawan mo ng mali? Mga taong niloko mo para lang mag-take advantage sa iyo at ikaw ay magkaroon ng pabor sa maraming bagay. So dito, sabi ng Bible, naalala yon. Ang naalala niya ay yung kanyang mga nadayang sinuman. Sabi niya, kung meron man ako nadayang sinuman, sabi niya, isosoli ko yung kalahati. Sabi niya, if I have cheated anyone out of anything, isosoli ko, I will return the half of my possessions. Ito mapapansin niyo yung change of heart. Bakit change of heart? Kasi nga, ang sabi dito ng Bible, he was a tax collector. Pangalawa, he was not only a tax collector, he was a chief tax collector. At hindi lang siya chief tax collector, kundi isa siyang magnanakaw. Galit ang mga tao sa mga collectors. Kasi parang panahon ngayon yan ng BIR. Hindi ka naman galit sa BIR, pero ang mga tax collector na to ay parang BIR. Yung mga sisingilin ka ng ubod mahal na parang hindi naman deserve mo. Pero wala kang magawa kasi mga kolektor sila eh. Kaya nga kung halimbawa, ang babayaran sa gobyerno ay piso lang, sisingilin ka na 4 na piso. Kaya nga 4 na ibayo ang kanya isusuli times 4. So dito, mapapasin nyo, ang isang palatandaan ng isang nakainkwentro kay Lord ay nagbabago ang kanyang puso. Kapag sinabi mong, kumusta ka na kapag, eto katulad ng dati, ito galit pa rin ako kay brother. Galit pa rin ako sa kapitbahay ko. Galit pa rin ako sa office mate ko, pastor. Wow. Eh, hindi pwede yun. Kasi pag Kristiyano ka, dapat nababago tayo. Pag sinabi mong ako'y dating ganito, ngayong nakilala mo si Lord, ang sabi ng Bible, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Hindi na ka nakatulad ng dati. Kaya ngayon, kung iisipin niyo mabuti, ang isang naka-encounter kay Lord, mapapansin mo nagkaroon ka ng change of heart. Bago na ang puso mo. Isang dating pakabig, no? Isang dating mangungulimbat, isang dating mandaraya, ngayon ay magsosoli. Di ba? Mapapansin mo yung pagbabago na yun. Eh, kumusta ka? Eh, pastor, noon mabait ako eh. Nung maging Christian ako, naging madamot ako. Ba, nahirap naman yun. Pastor, noon ano mo, matulungin ako sa mga sa mga unbeliever. Pero nung naging Kristiyano ako, naging madamot ako, napansin ko. Hindi na ako katulad ng dati na mapagbigay. Yan. So, you ask yourself, na-encounter mo talaga si Lord? Kasi yung naka-encounter kay Lord ay mayroong change of heart. Nagkakaroon ng pagbabago ng puso. Yun yung nangyari dito sa kapatid natin na si Bartimeo. Kaya kung sinasabi mong si Lord ay na-encounter mo sa buhay mo, dapat may change of heart ka. Yung pagiging madamot mo dati, yung magulang ka dati, ay nagkakaroon ng opposite reaction sa iyo. Hindi ka na katulad ng dati. So, ito yung sabi natin change of heart. Yung hindi ka maunawain, ngayon you are very understanding. Dati hindi ka madaling magpatawad, ngayon you have no difficulty in forgiving others. Madali na sa iyo magpatawad kasi alam mo pinatawad ka ni Lord. So dito, gusto kong maintindihan natin na ang isang naka-encounter kay Lord, yung na-encounter mo talaga si Lord, may change of heart. Ang change of heart niya, dati siyang mangulimbat, dati siyang kumukuha ng mga hindi sa kanya, kaya nga siya yumaman eh. Sabi ng Bible, ay isosoli pa niya. See? Isosoli pa niya. So dito, ang unang-unang nanggaganap sa isang Christian, pagka siya ay naka-encounter kay Lord, yung change of heart. Number 2, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. So dito, yung pangalawa, hindi lang yung change of heart, kundi yung change of hands. Ibig sabihin, hindi yung nagpalit ng kamay, hindi yun. Ibig sabihin, yung kamay niya na ang dating gesture ay pakabig. Yung makagulang siya ng makagulang, puro pakabig. Ngayon, na iba, patulak na.
Kung meron man ako nadayang sino man, out of anything, I will give. See? Nabago yung gesture. Ngayon, pag sinabi mo ikaw ay nakakilala sa Panginoon, pero ang gesture ng kamay mo ay pakabig pa rin. Yung bang bago ka magbigay sa church ay ano bang mapapala ko dyan? Bago ka tumulong kay kapatid, ano bang mapapala ko dyan? Meron ba ako dyan mapapala? Kung ma-encounter niya si Lord, ha? Papansin nyo, there was a change of hands. Yung hands niya na dating pakabig, ngayon ay patulak na. Nagbago. Kaya kamusta ka? Madamot ka pa rin ba? Ikaw ba ay sabihin natin na ang iyong attitude sa araw-araw ay baka panlamang? Tandaan niyo, pag na-encuentro mo si Lord, wala na sa iyo yung idea ng panlalamang. Wala na sa iyo yung idea na ikaw ay makakagulang sa iyong kapwa. Dapat wala na yun. Dito, grabe no, if I have cheated anybody out of anything, I will give. Sabi no, nagbago. Kung dating pakabig, nagbago. Kumusta ka na? Ikaw ba ay patuloy ka bang nagiging giver sa mga relatives nyo? O nagkaroon ka na rin ng lisensya na huwag magbigay sa mga kamag-anak at kapatid dahil sabi nyo, sa akin lang naman sila umaasa eh. Huwag ganun. Huwag ganun. Hanggat kaya natin tumulong, tumulong tayo. Huwag mo sasabihin nyo kasi hindi ka laging malakas. Hindi ka laging may trabaho. Dadating yung time, kakailanganin mo rin ang tulong nila. Huwag tayong masyadong mataas ang tingin natin sa sarili. Huwag mo sisipin na wala silang ginawa, kundi ako tawagin tuwing may problema sila. Lagi na lang ako hinahanap pag may problema sila. Huwag ganun. Huwag ganun. Dahil dito, ang sinasabi ng Bible, yung naka-encounter kay Lord ay hindi lang yung change of heart, kundi yung change of hands. Yung kamay niya na dating pakabig, ngayon ay patulak na. Matututo na siyang magbigay. How are you? Are you still a giver? Pagdating sa church, ikaw ba ay giver pa rin? O nagre-reason out ka? Wala namang nangyayari niya sa pagtulong-tulong ko sa church eh. Kapatid, wag ganun. Sa langit ang reward natin. Huwag mo yung ha, huwag mo yung hahatulan na parang walang mangyayari sa iyo maganda sa ginagawa mo pagtulong sa church. Wag. Huwag mo iisipin na walang nangyayari. Dito, yung change of hands. Sabi ng change of hands, the gesture. Yung dating ikaw ay patulak. Sabihin ko, patulak ka na ngayon. Dati pakabig ka. Ano ba mapapala ko? Ano ba makukuha ko? Ano ba magugulangan ko dyan? Isang ganun tayo mag-isip eh. Ano yung mapapala natin? Isang ganun tayo mag-isip because he encountered the master. Iba yung kanyang isipan. Nung encounter niya si Lord, ang sabi niya kay Jesus ay, if anyone, kung sino man, if anyone, sabi niya, ang aking nadaya out of anything, sabi niya, yung kalahati na ari-arian, ibibigay ko, mahirap na. Mahirap yun, lalo na pinaghirapan mo. But because you know Jesus, pag kilala mo si Lord, hindi mahirap magbigay. Pag kilala mo si Lord, hindi mahirap tumulong sa kapatid. Pag kilala mo si Lord, hindi mahirap na gumawa ng paraan para matulungan ang mga kapatihan. We have to do what we need to do. Kaya nga dito, ang sabi niya, hindi lang yung change of heart, kundi yung change of hands. Dati pakabig, ngayon patulak na. Magbibigay na ako, sabi niya. So yung gesture ng hands na bago. Okay? So muna tayo sa pangatlo. Sabi ng verse 8. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, and here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Kung may nadayaman ako. At ang pangatlo natin, ito yung change of head, the way he thinks. Nabago yung pag-iisip niya. He was a taker. Dati siyang taker. Kasi nga, siya nga ay wealthy chief tax collector. Magulang siya eh. Ano ba magugulang ko dyan? Lahat ng pwede niyang ikagulang. He was a taker. He was a taker, but now, he was a giver. Ba na? Ba?
A taker, now a giver. Kaya kung titingnan nyo, yung kanyang buhay ni, ni Zacchaeus dito, ay isipin ninyo, ang naka-encounter kay Lord, magbabago at magbabago talaga. Di mo napansin, ngayon nag-o-offering ka na. Hindi ka naman dati nag-o-offering. Ngayon alam mo na yung tithes. Ngayon, hindi lang yun, nagpe-pledge ka pa. Hindi lang pledge. Kung bisa, nagbibigay ka pa ng first fruit mo sa church. So, ang dami mong mga natutunan pagdating sa pagbibigay. You were once a taker, but now you're a giver. At siya maganda rito, alam nyo, sabi niya, yung kanyang head, he was concerned about those people na kanyang mga nadaya. So, if I have cheated anyone out of anything, kung meron man akong nadaya, ganun na siya. Iniisip niya, sino ba yung mga nadaya ko? Sino ba yung mga nagulangan ko? Ganun ka-importante sa kanya kasi pag na-encounter mo si Lord, mababago talaga ang buhay mo. Pati attitude mo. Dito, yung kanyang isipan, change of head, they say change of head, ay bago na. Dating siya ay pakabig, wala na yun. Nagbago. Ang nagbago dyan ay yung kanyang attitude. Kaya dito, hindi alam ng mga tao na binago na siya ni Lord, kaya ang tawag pa rin sa kanila ng mga tao, tawag pa rin sa kanya ng mga tao ay makasalanan. Pero si Lord, ang tawag na sa kanya ay anak ni Abraham. Ngayon, isipin niyo mabuti, kumusta ang iyong generosity? How's your giving? Ikaw ba ay patuloy ba tumutulong, hindi lang sa church, pati sa mga ilangan ng iyong pamilya? O pikit mata ka lang pag nagsabi si mama mo, anak, may babayaran tayo. Kunyari, wala kang narinig. O, halimbawa, alam mo, sa office nyo, alam mo, meron kang kaya mong tulungan. Hindi, aabuso yan pagka tinulungan ko yan. Ganun ka ba? Huwag nyo na isipin yung ganun. Kung kaya mo tumulong, tumulong ka. Huwag mo nang isipin yung mababalikan ka ba nito, mababalikan, sabi, matutulungan ka rin ba niya in return. Huwag na natin isipin yon. Ang isipin natin ay yung ano ba yung nakalulugod sa Panginoon. Tingnan nyo, yung dati niyang buhay. Dati siyang pakabig. Ngayon ay patulak na. Magbibigay na siya. At isipin niyo mabuti ito, no? Kung talaga nakakilala ka sa Panginoon, mapapansin mo na bago yung attitude mo in terms of giving. Hindi ka na, hindi ka na katulad ng dati na masungit, hindi ka na katulad ng dati na para bang hindi ka ganun kabait. Hindi ka ganun kabait. Kundi yung buhay mo ay buhay ng mundo na kanya-kanyang gulang para mabuhay. Sa Christian, para kang mabuhay na maayos. Matuto kang magbigay at tumulong. Hindi lamang sa church, kundi sa mga kapatid. Dito kasi ang sinabi niya, Lord, kung meron man. Grabe, iniisip niya yon. May concern siya doon. Ikaw, kumusta ka? Lord, kung meron man akong matutulungan, anong gagawin mo? Tutulong ka ba? Dahil ang iniisip niya ay kung paano siya makakatulong. Yung iba, paano makakaiwas sa offering? Offering na yan, kasunod yan. Para-paraan na tayo, tumayo na tayo, lumayo na tayo, umalis na tayo. Isa yung iba, ganun. Pero dito, sabi ng Bible, if I have cheated anyone. Bakit? Kasi mahalaga sa kanya ang opinion ng Diyos. Na talagang nang na-encounter niya si Lord, binago ni Lord ang kanyang buhay. So mapapansin mo yan. Ibig sabihin, pagka natututo ka na magbigay, mag-offering, ay makita mo binabago ka na talaga ni Lord. Kasi by nature, madamot tayo lahat. By nature, tayo ay sakim. We are greedy. Pero nung naka-encounter mo si Lord, natuto ka na mag-pledge, natuto ka na mag-tithes, natuto ka na mag-offering. Alam mo na lahat yun. Kaya nga dito yung change of head. The way your head functions. Why? Sapagkat ginagawa mo to para kay Lord, hindi para kanino man. Kaya nga nung dumating sila sa bahay, sinabi niya agad, Lord, kung may nadaya kung sino man, Lord, isosoli ko ng 4 na ibayo. There was a change. When you encounter the Master, there will be a sure change na mangyayari sa iyo. Pero nung ma-encounter mo si Lord, parang lalo ka naging, sabihin natin, ay naging madamot. Baka hindi si Lord ng Bible ang na-encounter mo. Kasi pag si Lord ng Bible ang na-encounter mo, babaguhin niya ang iyong pananaw,
babaguhin niya ang mga pagkilos. E dito, sabi nga natin, when you encounter the Master, there will be a lot of changes that will happen to you. Ano yun? Sabi natin, change of heart, hindi pala change of head. Ang change of head ay pangatlo. Change of hands, yung pangalawa. So, kumusta tayo mga kapatid? You ask yourself, am I the Christian na sinasabi ko na talaga binago ni Lord? O hindi pa talaga ako binabago ni Lord? Kung ikaw hindi pa binabago ni Lord, pag-pray mo to. Kasi alam niyo, pinakamahirap talaga na maranasan ng Christian ay yung subukin ka sa pagbibigay. Kapag nasubok ka sa pagbibigay, padali nang pagpalain ka ni Lord sapagkat napagtagumpayan mo ang isang kapangyarihan ng kasakiman sa buhay ay yung pagbibigay. Minsan ay natin magbigay kasi nagre-reason out tayo. Pero dito, nung ma-encounter niya yung master, hindi mahirap para sa kanya gawin ang isoli sa Panginoon. Kung ano man yung kanyang mga nagawang mali, ay ngayon ay kanyang babaguhin at siya ngayon ay naka-encounter na sa ating Panginoon. Okay? So, ulitin ko ulit. Ano yung ating theme tonight? When you encounter the Master. What will happen when you encounter the Master? There will be a change of heart, change of hands. At pangatlo, change of head. Magiging concern ka na sa mga tao, wala kang concern dati. Sabi mo, kung meron man akong nadayon sinunod, concern na concern ka. Change of head. Dati, ang iniisip mo, paano makagulang. No? Tingnan nyo yung mga DPWH officers, officials. Natutuwa yung iba kay Bryce kasi nga nagsoli ng Lamborghini kanina, nagsoli ng haraan ng isang sasakyan, tapos ngayon, sinoli niya rin kanina yung kanyang computer. Nandun doon daw yung mga pruweba ng kanyang mga ginawang panloloko sa taong bayan. So, sana lang ay, sabi ko nga, makakilala ito sa Panginoon para magkaroon ng kabuluhan yung kanyang ginagawang ito, hindi lamang para bumaba ang kanyang sentensya. So mga kapatid, ano ang ating conclusion? Conclusion natin ay ito, one encounter with God can change your life. Ulitin ko ha, one encounter with God can change your life. Isang totoong pagkaka-enkwentro mo sa Diyos ay kaya nang baguhin ang iyong buhay. Kaya you ask yourself, kung ka ng Christian, encounter mo ba si Lord? O hindi? Kung na-encounter mo si Lord, tandaan mo to. Maraming magbabago sa iyo. Susubukin ang iyong pagkakaloob. Susubukin ang iyong kahinaan kung nariyan pa rin ba. Pero sabi niya, kung may nadayang man akong sino, grabe, na-overcome niya. Binigay niya. Dito sabi ng Bible, one. Siya lang. Yung one genuine encounter with God can change your life. Amen? Maraming salamat sa inyo lahat. God bless you all. Welcome po sa ating Wednesday. Amazing